Magandang oras, magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating topic ngayon ay tungkol kay Bongo. Bakit nga ba number 1 or number 2 sa survey ito? Totoo nga ba ang mga survey na yan? Mamaya atin pulsuhan yan. In the meantime ay ito yung hindi nakikita ng mga supporters ni Bongo ng mga DDS. Kaya binoboto pa rin nila. Hindi nila alam kung anong katiwalian ang nagawa ni Bongo sa panahon ng administrasyon ni Digong. Kaya ito, panoorin muna natin ang video bago natin bigyan ng reaksyon, courtesy video ng Sa Iyong Araw. Nakakalungkot ito at bad news para kay Senator Bongo. Malakas pa naman siya sa midterm election survey ni Bongo. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tuloy po tayo sa mga balita dahil umano sa paggamit sa pwesto at impluensya, inireklamo na isang dating mambabatas ng kasong plunder sina dating Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sinampahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa DOJ ng reklamong pandarambong o plunder sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo at dalawang iba pa dahil sa sinasabing paggawad ng 6.6 billion pesos na mga proyektong infrastruktura sa pamilya Go. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-final namin. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya at nung kapatid niya. Mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Nako mga kababayan, malawak na investigasyon. Kung naalala nyo si ERAP, si Joseph Ejercito Estrada ay nakulong sa plunder, di ba? Ilang taon ba yun? Mga nasa 5 taon yata o 7 taon na nakulong si ERAP. Plunder lang yun ha. Kaya ito ngayon ang haharapin ni Bongo dahil sa nagsubmit na ng mga ebidensya si Trillanes sa DOJ tungkol sa mga pandarambong paggamit ng opisina ng kapangyarihan para makakuha ng mga proyekto na automatic na mapunta sa kanila dahil nga si Digong ang kanyang amo. At of course, ang kita noon, siguro hati-hati sila. Diba? Kaya hindi ito alam ng mga DDS na meron palang nagawang malaking kasalanan si Bongo. Kaya according sa survey ay number 1 ito, pero hindi yan totoo. Mamaya atin pag-usapan yung survey na yan. Itong si Bongo ay ito na lang ang natira. Ito na lang ang huling alas ni Digong na magkaroon pa siya ng trusted person sa Senado. Kapag nanalo si Bongo ay mayroon pang galamay si Digong sa Senado, ang mga Duterte. Kaya ito ngayon ang ginagastusan. Dito binuhos ni Digong ang advertisement, ang kampanya, ang propaganda kay Bongo. Pinapabango ang pangalan ni Bongo na hindi daw kasali sa EG, kaya actually kasama pala yan kakasuhan pala yan ng ICC. Yan ang isusunod, hindi lang sinasabi para hindi makatakbo. Kaya sa mga DDS ay pag-isipan nyo yan. Kung kayo'y magbago na, kayo'y papanig na sa kabutihan, ay wag nyo lang iboto yan. Kasi nakamaskara lang yan, nagbait-baitan lang yan. Kung nakita nyo hindi masyadong nagsalita si Bongo para hindi siya magkamali. Akala natin medyo mabait, pero hindi. Merong nakatagong mga mga anomalya. So ito atin na panoorin dito ang mga ibinulugar ni Trillanes na mga katiwalian ni Bongo noong administrasyon ni Digong. Aliado ng mga Duterte na si Senator Bongo sa matrix ng pogo at ilegal na droga. Inilabas siya ng PIDEA sa pagdinig ng House Quad Committee. Sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga pogo, ilegal na droga at extrajudicial killings noong administrasyong Duterte, naglabas ng matrix ang Philippine Drug Enforcement Agency. Si Lim naman konektado raw kay Senador Bongo na malapit din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ni Senator Bongo ang mga akusasyon. Siyempre itong si Bongo halos tatawagin niya ni Digong na kanang kamay niya. Kahit saan yan makikita. Noong bata pa yan, di ba? 20 years ago, nasa tabi na yan ni Digong. Talagang loyal dog. Loyal na aso yan ni Digong, si Bongo. Kaya nga nung naging presidente si Digong, pinabango ni Digong ang pangalan nito. Ito yung na-assign sa pamimigay, di ba? Pamimigay ng mga ayuda sa mga mamamayan. Kaya maraming followers si Bongo.
Pero actually, ito na yung pag-usapan natin. Ang survey na yan ay binabayaran yan, ginagastusan, tumutulong ang China na maibalik ang gobyerno ni Digong, kaya ginagastusan din ng China ang pagpapakalat ng mga survey na mali. Hindi naman talaga number 1 si Bongo. Siguro si Bongo ay nasa number 7, number 8, pero hindi siya number 1. Ang daming magagaling dyan, di ba? Bakit magiging number 1 yung galamay ng ng digunyo, di ba, ng demonyo? Kapag galamay na ng digong, ay wag nyo nang iboto yan. Kasi planted na yan, yan yung parang advance party na nariyan sa Senado. Kapag mayroong galamay dyan si Digong, pwedeng makabalik. Kaya kung gusto nyong hindi makabalik, ay wag nyo lang iboto yan. Kasi loyal pa rin yan kay Digong. At kung makita nyo bakit nag number 1, kasi ginagastusan nga. Maraming pera si Digong, sabi-sabi niya lang na mahirap siya. Sa pa nga, di ba, yung vlog natin noon, nung last week, every month ay tumatanggap sila ng 11 million bawat isa. According kay Trillanes, ang buong pamilya ay tumatanggap, 5 sila ng 11 million. Galing kay Alan Lim yata yun, at kay Michael Yang. Yan ay connected yan sa transaksyon nila sa Parmali at sa mga drugs na galing China. So yan ang nagsabi niyan si Trillanes at hindi ako. Naniniwala naman tayo kay Trillanes kasi matagal na yan na hinahabol ni Trillanes yang si Digong. Hindi pa presidente si PBBM ay nagsisiwalat na si Trillanes ng mga bagay na kontra kay Digong. Okay, so ito, pagdawit ng PDEA kay Bongo sa Pugo at illegal drug matrix sinita ng mga kongresista. Kahit PDEA nga pala, dinawit siya Dinawit siya sa matrix ng illegal drugs. So, ibig sabihin ng matrix, yung kasama sa mga binabayaran ng illegal na grupo. Yang Pugo, tsaka si Michael Yang ay palaging ang pangalan ni Michael Yang ay palaging sangkot sa Pugo, sa Parmali, sa drugs. Yan ang grand enterprise ng tinatawag na Mafia Boys na karamihan ay inchik. Kaya yung Michael Yang na yan talaga ang pinaka mayaman sa lahat ng kasama ni Digong. At si Digong ay nagtatrabaho kay Michael Yang. Baliktad ang iniisip natin na si Michael Yang nagtrabaho kay Digong. Hindi, mali. Si Michael Yang ang pinakamayaman at nagtrabaho si Digong at ang kanyang pamilya kay Michael Yang. Kaya nga nagsisweldo si Michael Yang ng 11 milyon kada buwan sa bawat membro ng pamilya. Yun yung sinabi ni Trillanes. Hindi akong nagsabi niya na nandyan sa records yan ni Trillanes. Alright, patuloy tayo sa video. Napaka-responsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Kabuuan ng war on drugs. Tao na pong humusga. Kayo na pong humusga. Ito na nga, inusgahan na kayo ngayon. Noon kasi blinded pa ang mga tao kasi hindi pa nabulgar yung tukhang na yan na hindi pala totoo. Yan ay peking tukhang, tinutukhang ay kalaban sa negosyo. Yung iba ay pabango lang dahil mayroong bounty ay binabaril. Mga hindi sangkot sa droga, mga mukhang drugista lang. Kaya yun ang nangyari sa tukhang na yan ay pampabango lang sa pangalan ni Digong para sabihing man of iron fist. Kaya ito si Bongo, medyo mataas siya ngayon pero mataas yung survey niya. Pero yan nga ay dahil sa binabayaran ng Pulse Asia, ang SWS, binabayaran niya ng China. Ang China mismo ang nag-back up niyan. Ganun ang ginawa ng China sa Amerika. Yung mga kandidato na sinusuportahan nila para hindi sana manalo si Trump. Inanalo si Trump Tumutulong ang China, sikreto lang sa mga kalaban ni Trump noon sa politika. Kaya ang China ay tinatawag yan na pakialamero sa global politics. Kasi gusto nila na, katulad kay Digong, susuportahan nila si Digong para ang negosyo ng China, halimbawa ang kanilang interest sa WPS ay maibigay ni Digong dahil nga sumusuporta sila. At hindi lang suportahan, nagbibigay din yan.
Okay, so ito. Itong si Bongo na lang ang natirang malinis sa mga galamay ni Digong. Si Bato ay wala na eh. Bagsak na si Bato, nasa number 12 na. Kaya kunting ano lang ni Bato, wala na, wala nang bubuto diyan. Si Bongo na lang ang natira sa mga galamay ni Digong, which is nasa number 2 daw. Number 1, number 2. Pero hindi ako maniwala niyan. Noon ay number 3 si Bato eh. Bakit ngayon number 12 na? So ibig sabihin, kung bumagsak si Bato, bumagsak din itong si Bongo. Bakit nanatili ito sa number 2, number 1? So mali. Siguro nasa number 10 or 11, mga kababayan. Ngayong malapit na Mayo, pag-isipan nyo yan, mga DDS. Huwag nyo nang ibuto yan. Dahil napakaraming ginawang mali din yan. Ito, dito nga sa mga balitang ito, galing to sa mga mainstream media na inedit ng ating kaibigang Sa Iyong Araw at atin binigyan ng reaksyon. Kudos kay Sa Iyong Araw. Meron bang epekto? Ang tanong dito is, umepekto ba sa taong bayan yung kanyang war on drugs? Bad news kay Bongo. Malakas sa survey pero may banta ng mabigat na kaso. Malakas si Bongo sa midterm election survey. Posibleng top-notcher pa nga. Pero may problema. Isang napakalaking problema na baka di mo inaasahan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero teka lang, ano kaya ang epekto nito sa halalan? At totoo bang may banta ng kaso? Hindi lang isa, kundi ilan? Pero bago mo isipin na typical chismis lang ito, hindi. Ito ay may official documents, may witnesses, may committee reports. Ayan, napakaraming papeles yan, no? Mga dokumento yan na nagtuturo kay Bongo sa kanyang mga nagagawang katiwalian sa gobyerno. Ayan o, ang kapal-kapal niyan. Lahat yan isasubmit ni Trillanes. Sa panahon na ito, isinubmit na eh. Nasubmit na yan ni Trillanes sa DOJ, Department of Justice. At sino bang nariyan sa Department of Justice? Okay, yung si Guevara lang ang Duterte. Yung Solicitor General Guevara, yun ay Duterte. Imbis na magtrabaho ang Solicitor General para sa presidente, para bigyan ng proteksyon ang presidente, ikinalaban pa niya si PBBM ng Solicitor Guevara na yan. Kaya ang natira dyan ng mga solid administration na ng secretary si Crispin Remulla, ay yan ang malakas na ano dyan na tao sa DOJ, sa Department of Justice. Kaya paktay pa rin dito si Bongo dahil sa ang dami-dami nito. Kapag ito'y sesyonan sa Senado, this year lang ay lagot si Bongo. Siya yung pangalawa na ma-impeach kay Sara. Okay, so ang dami no, sunod-sunod. BP Sara, impeach July. Ngayon itong si Bongo, kapag manalo ito, i-impeach din ito. Si Bato wala na eh. Wala na sa eksena, number 12, number 13 na. Bagsak na yan. Okay, balik tayo sa ating video. At ang mga pangalan na sangkot, hindi basta-basta. Simulan natin sa pinakamabigat, ang tinaguriang war on drugs ng dating administrasyon. Alam mo bang kontrobersyal ito? At alam mo bang libo ang nasawi? Pero alam mo bang may opisyal na rekomendasyon na ngayon nasampahan ng crimes against humanity si Bongo? Yes, hindi lang siya. Kabilang din si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Bato de la Rosa, na hindi naman ito bago. Pero bakit si Bongo? Sabi ng Quad Committee ng Kamara, may kinalaman daw siya sa mga pulisiya at direktiba na nagbunga ng libo-libong patayan. Nakakatinding balahibo. Pero teka, di pa dyan nagtatapos. Lumipat tayo sa ikalawang kaso. Isang reklamo sa ombudsman. Nag-file ng plunder at graft complaint si dating Senador Antonio Trillanes. Ang aligasyon, ginamit daw ni Bongo ang kanyang posisyon para paboran mga kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Mga kumpanyang nakakuha ng 6.6 billion piso na infrastructure projects habang siya ay nasa loob ng Malacanang. Ibig sabihin, may conflict of interest. Ayan, so meron ng conflict of interest kasi hindi pwedeng ang government official ang hawak ng project eh. 6.6 billion na project ay napunta kay Bongo.
at para sabihin na hindi sa kanya, ay binigay niya sa asawa niya. Yun ang narinig natin sa balita. So yung asawa niya ang may hawak ngayon ng kumpanya. Mga infrastructure yan eh. So meron silang ginagawang proyekto, infrastructure. At si Bongo ang ang binigyan ni Digong ng budget na 6.6 billion. Pero bawal yan, di ba? Kasi ipabidding nga yan sa mga kontraktor eh. Ngayon kapag malaman na binigyan mo, asawa mo lang pala, ay napakaano niyan. Bakit sa asawa ibigay yung project? Yang dami-dami namang magbidding diyan ng mga kontraktor, di ba? Grabe no, malinis tingnan si Bongo, pero ngayon alam na natin na mayroon din siyang kaso. At baka this year lang ay baka haharap na yan sa sa Kongreso or sa Senado. Balik tayo sa video. May pag-aabuso ng kapangyarihan at kung mapapatunayang totoo, plunder at habang buhay na pagkakakulong. Pero teka, may isa pa. Ikaw ba'y familiar sa POGO? Philippine Offshore Gaming Operators. Kalat ang balitang sangkot ito sa pera, droga at trafficking at may mga bulong-bulungan na si Bongo raw may indirect link nito. Pero agad itong itinanggi ng senador. Tinawag niyang sarswela lang daw ang lahat ng ito. Pero kung wala siyang kinalaman, bakit siya paulit-ulit na nadadawit sa mga ganitong issue? Ayan, so totoo talaga yan. Dahil si Bongo noon pa man sabi nila Kanyas, noong nagiging hitman pa sila Kanyas ni Digong, yang si Bongo daw ay inuutosan lang ni Digong bibili ng snacks, bibili ng kamuti Q, ng banana Q, ng barbecue, ng yung mga snacks ay talagang kanang kamay ni ni Digong. Baka adapted ngayon ni Digong kasi binata pa nagtrabaho na yan kay Digong as itong parang kanang kamay nga kasi nasa tabi palagi ni Digong ito si Bongo. Nung hindi pa ito nagiging senador o nakita nyo biglang naging senador, galing sa pagiging bodyguard ni Digong ay nagiging senador. Grabe no. Grabe ang katapult ni Bongo sa kasikatan. Kasi galing sa tagabili ng banana Q, kamuti Q, sabi ni Les Cañas, ay nagiging senador kaagad. Hindi man lang dumaan pagka-kongresista, di ba? Grabe magic. Dahil nga yan kay Digong. Kaya utang lahat ni Bongo kay Digong kung saan man siya ngayon. Kaya dapat lang si Bongo mag-loyal kay Digong na hindi katulad kay Bato na medyo patakbo-takbo, di ba? Pero dapat bumisita rin si Bongo doon sa dahig. Pwede naman siguro. Mga kababayan, di ba? Sila hindi na nila sinamahan yung tao na nagbigay sa kanila ng kasikatan. Si Bongo, ganun din. Hindi yan makuha na chief of police noon ni Digong kung wala si Digong. Hindi na niya magiging senador kung wala si Digong. Diba? So tapusin natin itong video mga kababayan. Nakakalungkot isipin kasi malakas si Bongo sa survey. Kung ngayon ang eleksyon, panalo siya. Pero sa harap ng mga ganitong aligasyon, makakaapekto kaya ito sa tiwala ng tao? Makakalusot kaya siya sa mga kasong ito? O may paparating na mas malalim na investigasyon? Hindi natin alam, pero isang bagay ang malinaw. Sa politika, minsan hindi sapat ang pagiging malakas sa survey dahil sa batang huli. Ang tanong ng taong bayan ay simple lang, may tiwala ba kami sa iyo? Ayan, so yung survey na yan ay pang manipulate lang sa utak ng tao. Ang survey yan ay magsasabi na malakas si Bongo, number 1 siya, pero hindi yan ang katotohanan. Ang katotohanan yan ay nasa botante pa rin, nasa mamamayang Pilipino kung sino ang iboto niya. Pero kung yung sinabi ko na mahihina na mga utak, yun na klaseng mga tao ang kayang i-manipulate nitong mga survey. At dahil narinig nila na malakas si Bongo, so yun ang iboboto nila dahil malakas. Kaya ito yung meron kasing tinatawag na masa. Ang masa ay yun ang buboto sa mga questionabling kandidato. Katulad kay Robin Padilla, bakit nagiging number 1 senador? Wala namang alam, IQ is 70, hindi nga umabot ng 70. Kaya, sino ang bumoto kay Robin Padilla? Ang masa, ang mga tao na mahina ang utak. Hindi tayo nag-ano, pero marami talagang mahina ang utak, hindi marunong mag-analyze
Kung anong sinabi sa kanila ay naniwala kaagad. Fernando Po, bakit nanalo noon? Nanalo pagka-presidente si Fernando Po, pero anong nangyari? Landslide yun dahil napakasikat ni Fernando Po at maraming masa. Ang masa kasi ay majority. 70% ang masa 30% lang ang mga elite. Kaya nanalo si FPJ pagka-presidente noon. Kaya nga lang ay merong ginawang kaanuhan, di ba? Alam na natin yan. Kaya nga na problema si FPJ hanggang sa pumanaw dahil sa problema na yun. Kasi siya nga ang nanalo dahil sa boto ng majority na tinatawag na masa. So, ganun din yung bumuboto kay Bongo dahil sinabi na ng mga nauna na mabait si Bongo, mapagbigay, loyal kay Digong. Kaya yung mga may hinang utak mag-analyze, iboboto pa rin si Bongo. Katulad sa nangyari kay Robin Padilla, iboboto pa rin yan kung tatakbo sa susunod na halalan, di ba? Kaya nakita naman natin na wala talagang nagawa. Iyang si Ipi na yan, ako, mas grabe yan kay Robin Padilla. Mabuti pa si Robin Padilla ay clown, ay nakakatawa sa Senado, di ba? Pero yung si Ipi, anong gagawin ni Ipi dyan? Magdrama-drama, dramatista yan si Ipi. Kaya wag niyong ibutod niyan. Si Ipi ay nasa 13-14 Malayong malayo. Okay, so ako'y magpaalam ng mga kababayan. Pag-comment sa inyong suhestyon sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong ito sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.